Hi, good afternoon. Advance Merry Christmas to everybody. Advance Merry Christmas. Chicken talk again. Chicken talk ulit tayo. Walang kamatayan chicken talk. Ulitin ko, wala tayong personalan. Hindi ko sinasabing sundin nyo ang mga sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang dito, lahat sa akin nang galing, my experience, our experience, ng mga matatanda sa bungero, the old ways, yung mga makalumang ways namin, kung ano yung nakagisnan ko, yung pa rin, hindi ko binago. So, sa mga, please, unahin ko muna, like, share, and subscribe nyo itong channel ko, please. Sa mga disclaimer naman, kung kayo magaling na kayo sa sabong, alam nyo magaling na kayo, tama na kayo, huwag nyo na panoorin itong mga vlogs ko. Baka maguluhan lang kayo pag-iisip nyo at maasar kayo sa akin. Huwag nyo na panoorin sa mga disclaimers. Okay? Unahin ko muna ito medyo maraming nagpapa-Merry Christmas sa mga kaibigan natin magmamanok sa buong mundo. Hello, hi. Unahin ko na. Shout out muna tayo. GameYard TV. Aldrin Caballes. Christian Jean Ablasa. Vic Prudente 81 ng Davao. Hi Vic. Ayan Tatay Lionel Alcala of Hawaii. Tay, magandang maga po sa inyo. Magandang araw ho. Merry Christmas ho. Sa mga lahat naman na nabong sa Hawaii, marami tayong friends dyan. Aloha! Denmark, Batema of Holo. Denmark, Batema of Holo. Easy ka lang dyan, Brad. Stay put. Ito pa. Dami nagpapaano. Masaya tayo. 3 page to. Sige. And Lance Emats. Shout out ko kayo Vincent JR Bilyan. Jojo Labaw. Edwin Jam. Edwin Jam. Pasensya ka na. Dati ko nagsusulat sa mga magazine about cocking, pero mula nung lumabo na mata ko, nagkaroon na ako ng glaucoma, nahirapan na ako, tumigil na ako sa pagsusulat. Matagal na ako, nagko-contribute ako sa mga cocking magazine, pero hindi iba pen name ko. Okay? Bayaan mo, pilitin ko. Huli ko sinulatan ng magazine na about cocking is Tao-Tao Magazine. Baka sakali makakapagpagawa tayo ng mga duplicate at may share ko sa inyo. Kung God willing, baka makapag-share ako sa inyo maski ilang kausapin ko kung pwede doon sa publisher ko. Okay. Ito pa. Mamaya na iba. Yung second page. Ito muna, topic natin ngayon. Honesty, control, troubleshooting, seed fouls. Honesty. Okay. Alam nyo, honesty. Yan ang isa sa pinaka-importanteng bagay sa buhay ng tao. Yung tiwala. Pagkakatiwalaan ka. May nangyari nga Yung isa kong kaibigan. Actually, pamangking ko to Alfonso apelido. Si Dexter. Dexter Alfonso. OFW siya, sa Canada siya naka-base, ang pamilya niya. Pero may farm siya rito. Bumibili siya lahat ng mga magagandang materials, pinadadala niya rito, mga medicine and everything. Okay. Yung huli kong balita kay Dexter, sabi niya sa akin, nag-second place sila sa malaking pa-derby sa Ilocos. Region doon, I think it was something to do with
I think bakbakan or digmaan or something. I don't know. I'm not sure. I cannot remember kung anong malaki ano. Nag-second place sila. 8 win yata, 1 loss. O 9 win. Something, hindi ko lang alam ba second place. So, tuwan-tuwa siya. Siyempre, yung tao, nagtatrabaho sa Canada. Para itaguyod niya yung pamilya niya, matulungan yung mga kapatid niya rito. At the same time, meron siyang libangan ng pagmamanok. So, iniwan niya, pinagkatiwala niya sa isang partner niya. So, nung pag-uwi niya rito, and tinatanong niya yung prize money, wala na siya natanggap. So, nangyari, siya nagpipinas lahat ng gastos and everything. Karamihan ng siya supporting ng financially. Ang nangyari, nagsolo na lang siya. Lumapit sa akin yung batang yan, si Dexter, nagpakilala, nagpatulong, gusto magpahanap magkaroon na siya ng farm somewhere in Batangas. So, what I did, I asked my friends in Batangas, sa Rosario, kahanap naman siya, may gusto siya ron, nakasama niya sa trabaho sa Canada, tinignan namin. Beforehand, pinadala niya ako ng pera, pinagkatiwalaan ako. Malaking amount. Pinadala lang sa akin. Isipin mo, hindi pa ako nakita ng tao. Alam niya lang, na-trace ko lang na talaga relatives kami. Relative ko siya dahil from Lubao ang lahi nila, mga Alfonso. So, ang nangyari, pinadala yung pera sa akin. Tapos, kinausap niya yung mga tao nung pagtitingnan ng lupa. Pina-scout sa akin kung magandang lugar sa farming. Okay naman yung lugar. Pinuntahan namin sa Batangas. 3 beses kami nagkaroon ng trip sa Batangas. Viewing ng lote. So, to cut the story short, pumayag siya, nagkabayaran na, dala ko yung pera, nasa akin yung pera, nasa account ko. Nung nag-iba usapan nung magkakabayaran na, instead na 3 hectares, ang gusto, bababawasan. Kumbaga, marami pang kwento, marami pang extrajudicial. Ayoko nung ganon. Sabi ko naman siya kanya, habang nag-uusap kami ng may-ari ng lupa, kinakausap ko siya overseas. Sabi ko, mahirap yung may extrajudicial, marami ang gusto natin, gusto ko, bayaran na in cash. Hindi pala ayos yung papeles. Hindi ko lang alam kung papeles or what. Hindi nagkatuluyan. So, anong nangyari? Nasa akin yung pera. Big amount. Sabi ko, Dexter, isosoli ko itong pera, baka mamaya may mangyari sa akin, hindi mo na makuha rito dahil nasa account ko. Baka mahirapan kang i-claim kasi marami pang legalities para ma-claim yung pera ko. Sa asawa ko, walang problema. Kay Lynn, walang problema. Hindi okay lang yon. Pero yung bangko, pagka may nangyari man sa akin o whatever, mawala ako, nasa akin yung pera, mahirapan silang kunin. So what I did, sinoli ko na. Pagka nung hindi na materialize yung bilihan ng pera, ng lupa. So, ganun lang, tiwala. Kasi pagka nawala ang tiwala ng tao sa inyo, honesty. Kaya nga sabi sa akin ng mga old cockers, tinanong ko, tinanong ko sa mga sabi ko, ano ba ang dapat para maging nung bata pa ako? To be successful like you, sabi ko. Sabi sa akin ng mga old cockers, just be honest. Just be honest. Tell what you have, tell them what you have, and tell them what you have. The truth. Ganun lang. Para tumagal tayo. Kaya nga sabi sa akin, honesty is still the best policy. Pagka pinagkatiwalaan ka, laking bagay na. Pero pagka nasira ang tiwala sa'yo, nako, ang hirap umahon sa buhay. Alam mo, pagka maski wala kang pera, pero kung may tiwala ang tao sa inyo, lalo na sa pagmamanok, kasi hindi nila inaasahan yan. Mostly, mahirap na makahanap ng mga honest cockers, saka honest breeders. Ingatan nyo yung tiwala. Pagka pinagkatiwalaan kayo, ingatan nyo kasi napakalaking bagay na. Kasi kakalat yan. Kung sa bungan nga, maski na sikreto ng mga pangilalim o tsope, nachichismis.
alam mo naman mga Pilipino, pastime ng Pilipino ay yung storytelling. Ingatan nyo yung yung honesty, yung trust na binibigay sa atin. Kaya nga kuminsan dati, noon pa, pag kailangan ko ng manok, since marami yung ginagawa, tumatawag lang akong Bacolod, Iloilo, o kaya sa Silang. Padala nyo ako ng manok, gano'n. Anyway, wala namang BT1 ng panahon na yun. Pagka binili ko yung manok, 12,000, way back in the 80s, late 90s, papadala ko ng pera, padadala sa akin. Ayos yung mga manok. Kaya hanggang ngayon, hanggang namatay yung mga breeders na yun, doon ako kumukuha. Breeding materials. Kasi meron man ako, ang mga cockers, pag nakakita ng magandang manok, bibili niyan eh. Kumbaga, mahirap i-satisfy ang mga mahilig sa manok talaga. Passion kasi. That was before. Not like now. Medyo tamad na rin ako magpunta sa sa buwan. Kaya ingatan natin ang tiwala sa atin. Pagka nasira ang tiwala sa iyo, nako, mahirapan na kayo, lalo na sa mundo ng pagmamanok. Basta tandaan nyo, honesty is still the best policy. Walang pinagkaiba sa nangutang ka eh. You borrowed money, you made a loan, yung trust ng tao, pinagkatiwala sa'yo, tinulungan ka sa problema mo, yung tiwala, dala, hindi ka pa pinatubuan o maliit lang ang tubo, tapos sisirain mo. Hindi maganda. Tinulungan ka na sa problema mo, binigay yung tiwala ng tao sa'yo, tapos medyo masisira ka. Kung hindi ka makakabayad sa utang, kausapin mo yung tao. Huwag ka mahiyang makipag-usap. Kasi hindi ka naman nahiya nung lumapit ka, nung may problema ka, tinulungan ka. We have to matuto tayo magbayad ng utang sa aking tiwala. Importante, pinag-uusapan lang dyan yung trust, honesty. Kaya nga, honesty is still the best policy. Okay? I hope you got my, I'll say hi to Dexter Alfonso back there in Canada. Take care, anak. Sana yung natututunan mo dyan sa farming dyan about goat racing and lamb racing, dali mo rito ang technology para marami kang matutulungan dito. Okay? Control in betting. Pagka wala kang control sa sugal, maubos ka dyan. Ako, when I go to the cockpit, I have a certain amount. Win or lose, I have to go. Saka manok ko lang ang pinumpustahan ko. Pinakamalaking kumpusta is 5,500. Kaya lang lumalaki pusta yan, 1,000, maabot man ng parang hindi na uso pera. Yung mga barkada ko na lang na hindi naman ako maramot, sinasama ko sila sa pusta. Pero mostly, pinakamalaki kong pusta, 5,500. Kailangan may control ka. Parang yung kaibigan ko, marami yung kaibigan. Kung tawagin dyan sa mga sabungan dito sa Maynila ay si Don Ramon. Nagtrabisya kami sa Araneta. Dala namin 4 na Kristo ng Laloma. Nananalo na kami ng kalahating milyon. Ayaw pang umuwi. Sabi ko, Mon, hindi natin mauuwi ang sabungan. Hindi natin mauuwi ang Araneta. Para di sa karera yan. Hindi natin mauuwi ang mga karerahan. Pagka nakauna na tayo, pera na yan, kalahating milyon na yan, uwi na tayo. So, nakinig naman, umuwi kami, kain kami, binigyan lahat ng mga Kristo, happy kami naghiwa-hiwalay. Eto ngayon, pagka ikanabukasan, lumapit sa akin, mainit ang ulo. Kinukuha uli yung binalato sa akin. Bakit? Sabi ko. Hindi, sinuli ko, gamitin niya raw mo. Bakit mo? Bumalik ako sa Araneta, talo. Natalo yung kalahating milyon, nadala pa yung puhunan niya. Yan, ang nangyari dyan. Kaya you have to have control. Dalawang bagay lang naman nagpupunta sa sugalan. Yung manalo at sugal. Iba yung sugal ang habol. Manalo at matalo, masaya yun. Kaya lagi ko sinasabi, walang magaling sa sugal. Lahat na nagsusugal natatalo. Ang importante dyan, yung may control ka. Ako, pinaalas ka nga ako ng mga tao eh. Pagka nakauna ako, 4 ang dala kong manok, nakauna ng 2 dikit ako, roll, uwi na ako. Pera na yun eh.
Bakit ko pa isusugal? Nakauna na ako. Pera na yon. Nakadalawang dikit na manok ko o kaya tatlo. Eh makatatlo ka sa ano, hirap eh. Dalawang dikit. Roll ako. O 5,000 maging 10,000, tapos maging 10,000 maging 20,000. Ayaw mo pa yon? Wala pa isang oras. Uwi na ako. Takbo na ako. Kaya nga sinasabi nila sa akin, takbuhin daw ako eh. Bakit ako hindi babayaan ko kayo? Importante dyan, magkapera ako. Ayun lang naman ang pakay natin at nakita ko yung manok ko. Nakikipaglaban. Sinusubukan ko lang. Siyempre, nandun pa rin yung parte nung sa kaperahan. Unahan ko na kayo. Uwi na ako. Takbuhan ko na kayo. Bibigyan ko lahat. Mga abutan ko. Let's say, nanalo ako. Lahat masaya. Di ka? Pero bago kami magsabong ng mga bata ko, kakain muna kami lahat. Ugali ko yan. Kaya tuwan-tuwa yung mga handler ko sa akin. Dalawa lang naman o tatlo lang kami pupunta sa sabungan. Kumakain muna kami bago kami pumasok na sabungan. Katuwiran ko, umuwi man kami luhaan, busog kami. Mahirap kasi yung talo ka na, gutom ka pa. Kaya sigurista ako, kain muna tayo mga bata. Almusal muna tayo na masarap bago tayo pumusa para klarong utak natin. Hindi tayo mainit ang ulo, malamig tayo manap ng laban, malamig tayo mamusta. Kasi huwag kang pupunta sa sabungan o yung magsusugal. Kung mainit ang ulo mo, mauubos ka. Yun lang ang experience ko. That's the way I do it. That's the way I handle my people. Ayoko sila maargabyado kasi sila nag-aalaga ng manok ko eh. Sila nag-handle ng manok ko. Kaya, para maalagaan ng manok nila, alagaan natin sila. Saka may incentive. Ganun lang ang importante sa control. Sige. Tuloy muna natin itong ano. Shout out. Ito. NBI Game Farm NBI Game Farm Micronesia. Alam niyo na yan. Mga taga rito yan. Mga nag-retire. Nasa Micronesia na sila. Hi guys, nasa Micronesia, ang ganda dyan. Rosauro Busarang Jr. Shout out kita na. Tapos na ito. Ralph Obrado ng RJT29 Game Farm. Shout out ko kayo. Tom 7. Nice. Chris Edward Pimentel of Sacramento, California. Hi guys! What's up? Ringo and Gary Tamayo of San Jose, California. Isa kanina, Sacramento. Yung isa naman, eto ngayon, San Jose. Hi guys! Malamig ngayon dyan. Alam ko na may miss nyo ang sabong kasi alam ko wala na sabong dyan, matagal na. Meron dyan, barn fight. Alam ko yan. Marami akong kaibigan na cockers dyan. Especially yung mga old cocker. Kaibigan ko, araw-araw akong kausap, si Mr. Bobby Baluyot. Kausap ko yan. Saka, alam ko nangyayari dyan sa mga sabungan dyan, sa mga Meksikano dyan. Marami nga si Jorge Putardo. Ayan, mga kaibigan ko yan. They call me. Especially Bobby Baluyot. Araw-araw kami nag-uusap yan. Maayos magmanok yan si Mr. Baluyot. Alam nyo kasi, yung ibang nagmamanok dito sa Pilipinas, sa mindset nila, nasa Philippines sila. Tandaan nyo mga brad, mga tao rito sa Pilipinas, ang California pa lang, halos 2 Pilipinas na ang sukat. 52 states yan. Ang laki ng Amerika. Kaya marami silang nagiging nai-inbreed na maganda. Kasi malalayo ang lugar doon. Ang hirap kumanap ng mga manok dyan. Ang lalayo na lugar. Talagang paplanuhin mo. Hindi katulad dito sa Pilipinas, paglabas mo, nandyan. Maski kapitbahay mo ron, kapatid mo, hindi mo basta-basta mapupuntahan because everybody's busy. Everybody's working. Okay? Merry Christmas, Mr. Bobby Baluyot. Okay. Ito pa. Jomar Labaupa and Carlo Andam of Sicohor. Okay. O troubleshooting.
Ito, troubleshooting sa pointing. Pagka nagpo-point, nagto-troubleshoot, paano raw? Pagka ayaw gumalaw ang manok, limbering na, nakayuko pa, nakayuko, ayaw kumilos. Kalating oras na lang o isang oras na lang bago magmanok. Wala nang pan-change cock. Nakayuko, medyo malungkot, pero maganda kasi nangyayari yan sa stag, pabago-bago. Baka may pagkakamali lang yung handler. Ako, ginagawa ko dyan, yung talagang, pang troubleshoot, walang pan-change cock. Pero siyempre ako, may change cock ako, may reserva ako. At gusto mong ilaban yun. Ang ginibigay ko dyan, hindi ako nagsasaksak ng adrenaline sa batok. I don't do those things. Binibigay ko dyan kape. Yung kape na binibigyan ko ng 1 cc na kape na brewed o kahit anong kape matapang na pagkakatimpla. Pag binanata mo, magigising yan. Parang sa tao rin yan. O kaya, sometimes, dark chocolate. Pagka ayaw kumilos yan, subukan mo ng tsokolate. Yung mga ganito kalaki lang. Madali matunaw. Any bar chocolate. Magigising yan. Tingnan nyo mga bata, pag kumain ng tsokolate, kukulit, gumigising. Ganun din sa manok. Tingnan nyo kape, pagka nakainom tayo, gising na gising tayo. Try it. Sigurado, makikita nyo iba. Kakaiba. Pagka nag-off bigla, lahat nangyayari yan sa stag. Pero sa kak, I don't think so. Pagka nadyan na yan, hindi na yan. Saka kung tama ang pagkaka-prepare mo sa manok, hindi na stress, kikilos yan, at magaling ang selection mo. Importante selection. Backbone yan. Kailangan maging maingat kayo sa selection. Okay. Seed fowl. Okay, seed fowl. Last topic. Tinatanong ako, bakit daw kailangan mag-lock ng blood? Anong tawag nun? Yun ang tinatawag na seed fowl. Ibig sabihin ng seed fowl, parang walang kinakaiba. Seed money, puhunan. Binigyan ka ng parent mo. Let's say, nag-asawa ka, kag-graduate mo lang. Gusto magnegosyo, whatever. Bibigyan ka ng seed money. Ang seed money, yun yung nilak mo dugo. Kahit anong, kunyari, puti yan. Kahit anong gawin mong i-cross dyan, puti pa rin lalabas yan. Kasi nga, dominante yun. Seed fowl, yung malalim na ang selective inbreeding nun. Yun na yun. Kahit anong yan na rin ang laro niya. Kasi you cannot achieve uniformity in breeding not unless puro seed fowl ang ginagamit mo. Iba yun. Iba yung cross. Crosses can be breed also. Kaya lang, siyempre, iba-iba kulay niyan. Tinatawag na parang chop suey ang breeding mo. Ang lalabas yan. Okay. Pero pagka seed fowl ang mga ginamit mo, pare-pareho yan. Uniform. Medyo mahal lang yan. Pero matagal gawin yan. Siguro 5 years, 6 years. Kasi sa kong kaibigan, 6 years o 7 years bago siya nakakagawa ng mga, ako rin, ganun din, mga 5 to 6 years ang nagiging proseso ko dati. Pero ngayon, hindi na kasi nandyan na yung mga, nagre-regalo na lang ako. Pag kailangan kong mag-breed, kukunin ko doon sa mga pinagregaluhan ko, yung mga satellite farm na pinagtabihan ko ng mga bloodline ko. Basta Rebel bloodline akin yan. Rebel white, Rebel black, Rebel gray. 3 lang. Meron akong red, yung tinatawag na taxi line, yung gull. Kaya tinawag taxi line yun. Nilaban ko ng Huwebes, nanalo, walang sugat. Biyernes, nanalo, walang sugat. Sabado, nanalo. Linggo, nanalo. Tapos hanggang Martes, iba-ibang sabungan, nananalo. Tapos nung huling laban nun, nasugatan yung dulo ng daliri. Nung gumaling, umangat na. Ayoko na nun. Nung umangat na yung kuko rito. Saka ginawa kong broodcock. Pero hindi ganun kagaling. Kasi hindi niya na ipapasa yung laro niya. Kailangan na magaling na broodcock na ipapasa niya yung laro niya. Kasi yun lang ang nakukuha mo sa broodcock. Kaya kailangan seed fowl ang gagamitin nyo sa breeding para maganda at hindi kayo mahirapan. Medyo mahal lang yan. Pero pag-ipunan nyo, you can get naman na young pullet o young stag na seed fowl.
Pagtsagaan nyo, ilang buwan lang naman yan. The right age for us, sa amin, mga all breeders, ang pinakabata namin ginagamit for breeding is at least 18 months or 16 months. Naglugol na. Medyo, yun lang kami Kayo, di use it. Siyempre, decision nyo pa rin yan. Kailangan mo kayo mainit. Patience is a virtue. Sa lahat ng bagay. Patience is a virtue. Sa lahat ng bagay. Huwag kayo may inip sa breeding. Pagka nainip kayo dyan, wala mangyayari. Okay? You guys, I'll see you again. Sana marami kayong natutunan. Again, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Like I said, God first and peace.